Magandang gabi Pilipinas, narito ang latest sa lagay ng ating panahon at update muna sa bagyong minomonitor natin. Si Tropical Depression Dante, huli po yung nakita sa layong 1,055 km silangan ng extreme northern Luzon. Taglay pa rin ito ang lakas ng hangin umaabot sa 55 km per hour near the center at magbugso po na 70 km per hour. At kumikilos pa rin ito pahilagang kanluran sa bilis na 25 km per hour. And as we can see, based po sa ating latest satellite, ay malayo naman po ang sentro nitong si Dante sa ating landmass. So, kumbaga, wala po itong direktang epekto sa anumang bahagi ng ating kalupaan. Based na rin sa ating forecast in the next hours at in the coming days ay hindi natin nakikita na direkta makakaapekto ito, especially in terms of wind. So, hindi po tayo nagtaas ngayon ng signal o tropical cyclone wind signal sa anumang bahagi ng ating kalupaan. Gayunpaman, patuloy po tayong mag-monitor sa updates patungkol nga po sa magiging takbo ni Tropical Depression Dante. Ang nakikita nga lang po nating concern dito dahil si Dante, yung kanyang lokasyon at posisyon ay very favorable po para makapag-enhance o parang makapaghatak palalo ng habagat. At itong habagat, ito po yung nagdudulot pa rin ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng bansa. Lalong-lalo na po dito sa Luzon at ilang bahagi ng Visayas. Samantala, update din sa LPA na nasa extreme northern Luzon. Huling nakita yan sa layong 105 km timog silangan ng Basco, Batanes. At sa nakikita po nating senaryo dito, posible po nakapakanluran ng kanyang pagkilos along Balintang Channel. And by Wednesday evening or Thursday, ay posibleng mabuo ito bilang isang bagyo and eventually ay babalik pahilagang silangan. So mag-monitor po tayo sa magiging updates ng Pag-asa ukol dito sa weather disturbance. Dahil katulad nga po ng aking nabanggit, posible po itong maging bagyo at kung maging bagyo po ito ay mag-e-enhance ulit ito ng habagat. So makaka-apekto pa rin yung habagat na yan at mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Northern Luzon at Central Luzon, even sa ilang bahagi ng Southern Luzon in the coming days. Samantala, update naman sa low pressure area na nasa labas po ng ating area of responsibility. Huling nakita yan sa layong 2,615 km silangan huyan ng Eastern Visayas. Napakalayo naman po nito ngayon at walang epekto sa atin at based sa ating latest analysis, may medium chance itong maging bagyo. So, we're continuously monitoring this weather system at patuloy po tayong mag-monitor din sa magiging updates ng Pag-asa. Samantala, based po sa ating latest forecast track in the next 24 hours, posibleng mag-intensify pa o lumakas pa itong bagyong si Dante at maging tropical storm. At nasa layong 770 km silangan, hilagang silangan ng Itbay at Batanes. In the next 48 hours, posibleng nasa boundary rin po na ito ng ating area of responsibility, papalabas na po. At nasa layong 640 km hilagang silangan ng Itbay at Batanes. In the next 72 hours or by third day, posible po na ang layo niya ay nasa 660 km hilagang silangan ng Itbay at Batanes. And even nasa labas na po ito ng ating area of responsibility, posible pa rin makapaghatak ito ng habagat sa ating bansa. And on the fourth day, posible po na ang kanyang layo ay nasa 645 kilometers, hilaga na po yan ng Itbay at Batanes. Sa kasalukuyan at 11 p.m., in effect pa rin ang ating weather advisory sa malaking bahagi ng bansa o sa malaking bahagi ng Luzon at ilang bahagi ho ng Visayas. At posible pa rin nga ang more than 200 millimeters of rainfall dito po sa Zambales, Bataan, Metro Manila, Cavite at Occidental Mindoro. So malawakang pag-ulan pa rin ang pwede pong maranasan sa mga nabanggit nating lugar dahil sa continuous o sa halos tuloy-tuloy na mga pag-ulan na inaasahan natin. Posible ngayong madaling araw hanggang bukas po yan ng gabi. So yung range po natin is tonight hanggang tomorrow evening po yan. And then orange naman o kaya na may posible ang 100 to 200 millimeters of rainfall sa Benguet, Pangasinan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Rizal, Laguna, Batangas at habang yellow naman po sa Ilocos Norte, Abra, Ilocos Sur, Ifugao, La Union, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, maging dito sa Quezon Province, Marinduque, Catanduanes, Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Masbate, Oriental Mindoro at maging sa Palawan Province. So again, patuloy natin pinag-iingat ang ating mga kababayan. Hindi pa rin pwedeng maging kampante dahil meron pa rin habagat at malakas pa rin ang mga pag-ulan ang pwede pong maranasan sa mga susunod na oras at araw dahil pa rin sa pag-iral ng habagat. Samantala, tomorrow evening on Thursday until Thursday evening, posible pa rin ang more than 200 millimeters of rainfall sa Pangasinan, Zambales at Bataan.
habang 100 to 200 millimeters of rainfall naman sa Benguet, La Union, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Rizal, Laguna, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro, habang 50 to 100 millimeters of rainfall sa Ilocos Norte, Abra, Mountain Province, Ilocos Sur, Ifugao, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Tarlac, maging dito sa Quezon Province, Marinduque, Oriental Mindoro, Palawan Province, maging sa Antique. Habang on the third day o Thursday evening hanggang Friday evening, posible pa rin ang 100 to 200 millimeters of rainfall sa Pangasinan, La Union, Zambales at Bataan. Habang 50 to 100 millimeter of rainfall pa rin in the span of 24 hours ang pwedeng ma-receive dito po sa Ilocos Norte, Apayao, Abra, Ilocos Sur, Benguet, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Rizal, Cavite, Laguna, Batangas, Occidental Mindoro at Palawan, maging dito po sa lalawigan ng Antique. So as you can see, based po sa ating latest weather advisory, posible pa rin po ang mga malalakas, moderate to heavy to at times intense o torrential na mga pag-ulan sa mga susunod na araw. Kaya't maging alerto po rin po tayo, be vigilant at maging alerto sa anumang banta ng pagbaha. Samantala, posible rin ang mga pabugso ng hangin na dulot ng habagat sa araw na ito dito sa Zambales, Bataan, Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Visayas at Dinagat Islands. Tomorrow naman ay sa Ilocos Region, Zambales, Bataan, Bulacan, Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Visayas, Zamboanga del Norte, Misamis Occidental, sa Lanao del Norte, Camiguin at Dinagat Islands. On Thursday or on the third day, ay posible rin ang mga pagbugso ng hangin sa Ilocos Region, Abra, Benguet, Central Luzon, Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Visayas, Zamboanga del Norte, Misamis Occidental, Lanao del Norte, maging sa Camiguin, Davao Occidental at maging sa Davao Oriental. Sa kasalukuyan, wala po tayong gale warning na nakataas sa namang bahagi ng ating mga baybaying dagat, pero katamtaman hanggang sa maalon na magiging kondisyon ng karagatan sa northern at western section ng Luzon. Kaya't patuloy pa rin natin pinag-iingat ang ating mga kababayang mangingisda doon, especially ho yung mga gumagamit ng maliliit na sasakyang pandagat. Dahil bukod sa alon na nakikita po natin ay moderate to rough yung kanyang magiging alon, ay masama din ho yung panahon. Madaming pag-ulan, lalong-lalo na sa dagat, dulot po ng habagat o southwest monsoon. Kasalukuyan din nga pong nakataas ang ating heavy rainfall at orange pa rin ho ang Metro Manila, Rizal, Cavite, Laguna, Bulacan, Pampanga, Zambales at Bataan. So, ibig sabihin numerous o madami pa rin mga pagbaha ang pwedeng maranasan sa mga lugar na ito dulot ng southwest monsoon. Habang yellow naman sa Tarlac, Bulacan, Quezon at Batangas. So maging alerto pa rin ho tayo dahil nariyan pa rin ang mga bantaho ng pagbaha at pagguhom ng lupa. Samantala sa Visayas din ay nakataas din ng orange warning level dito po sa Occidental Mindoro, habang flooding is possible po dito flooding is possible pa rin at ini-expect pa rin natin ng mga light to moderate rains with at times heavy rains dito po sa mga lugar na ito. So, tingnan na lang po natin. Sa Palawan, Antique, Aklan, Iloilo, Capiz, Guimaras, Negros Occidental, maging sa Negros Oriental. Yan ang latest mula dito sa Pag-asa. Ito po si Lori de la Cruz.